Sa ulo ng mga nagbabagang OLA reviews, isa na namang OLA or online loan app ang pakalat-kalat sa social media. At mukhang madali daw mag-approve yung OLA na to. Kaya pakinggan natin yung panayam sa isang misteryoso na nakapag-try na sa OLA na to. Bali po, ma'am, nag-YouTube lang po ako, tapos nakita ko yung ads, tapos dinownload ko po yung app, tapos nagbigay lang ako ng mga details ko. Tapos yun, agad po na tanggap sa GCash. Oo, seconds lang po. At dahil bago nga yung OLA na to, agad naman kami nakipag-ugnayan sa ating OLA reviewer na si Ate Red para silipin kung ano nga meron sa loan app na kung tawagin ay CashX. Guys, so pagpasensyahan nyo na yung kakornihan ng ating intro ha, because I just want attention. Anyways, kailangan po natin kasi pag-usapan yung loan app na to because nabigla ako guys, bigla na lang siya nagpadala ng pera, meaning na approve yung loan ko sa kanya. And ang dami nyo dapat malaman kasi akala ko bago. Meron kasi nagre-request na silipin ko to yung loan app na to. Sa YouTube ako, bigla na lang lumabas yung ads niya guys at mukha siyang promising. CashX, Easy Online Loan App. So, syempre, kung ads na yung pagbabasihan mo, mapapaklik ka kasi mukha siyang okay. Huwag muna guys, kasi ang dami kong natuklasan sa loan app na to na dapat alam nyo rin. Ito, nagre-review po tayo ng mga iba't ibang mga online loan platforms for the purpose of awareness. Dahil yung focus naman talaga natin dito is financial literacy. Dito ko pa siya dinownload sa aking trusty na Samsung flip phone. And if you like this phone, meron tayong product sticker dyan. Just in case, bet nyo. Kasi wala lang, dito ko po siya dinownload at dito rin ako na-approve. At may history na pala kami ng loan app na to guys ha. Nga nakita ko yung ads niya sa YouTube. Under siya sa kay GA, Orobia Lending Corporation, na nagka-claim na legit siya. Kasi di-display pa nga niya yung kanyang SEC registration number, tapos yung kanyang Certificate of Authority to Operate. Chinek ko po siya dun sa list of recorded online lending platforms sa SEC. Unfortunately, wala po siya. So kahit na meron po siyang registration, importante po na yung kanyang OLA, yung platform niya, ay nasa list of recorded online lending platforms. Anyway, so syempre, pagkatapos yung siyang i-download, kailangan kong i-agree dyan sa privacy policy niya na nag-a-agree ako na silipin niya sa yung ano-ano man yung nasa cellphone ko. Okay, ito na. Ito na yung nakakabigla na part, guys. Yung binigay ko na yung phone number ko sa kanya at nag-verification code ako. Yung verification code or yung OTP ay nanggagaling po kay Kashaya. And ito pa, ito pa. Kasi si Kashaya, dati ko na yung in-applyan. At nagpa-delete po ako ng account dito kay Kashaya dahil hindi ko naman gusto yung term siya at hindi po ako na-approve dati. Bibigyan ka lang niya ng range that you can be approved for 2,000 pesos to 30,000 pesos. Pero wala kang actual amount. I assume na reject ako dun kay Kashaya, nagpa-delete po ako ng account. Ngayon, na nag-i-exist na tong si CashX, nabigla ako guys kasi nung nasa dashboard na ako, may notice na kagad na sorry, your last order was not approved based on the available information. Please provide additional materials to improve your loan eligibility. And meron lang siyang add information na option at yun, humihingi po siya ng additional information. So, nagbigay lang ako sa kanya ng other phone number and other email kasi yung iba, optional naman daw. Nung kinik ko yung confirm sa baba, napunta naman ako dun sa evaluating na kaagad. So, sabi niya 18 seconds. Tulad din nung nangyari nung kay Kashaya pa siya. Akala ko, magbibigay pa lang siya ng offer tulad sa nangyari dati. While under review siya, text na sabi, yung text na gagaling kay Kashaya, yung may open-close brackets na Cash AI Pro, Dear 900. Tinawag ako 900. Dear 900, PHP already sent to you. The due date is 7/15/2026. So, 7 days lang siya. And meron din akong notification sa GCash na meron akong nakatanggap na 900. At saka ko nalaman nung na-refresh ko yung app na yung in-approve pala sa aking principal is 1,500. So, may kaltas. Kasi 900 lang yung natanggap ko, 1,500 yung principal. So, nagkaltas siya ng 600. And then, 7 days lang siya. So, ano ba to? Sobra-sobra to sa... ayan na naman sila eh. Kakagulat yung mga ganitong klaseng loan app. And yung question ko nito, nagpa-delete na ako dati nung kay Kashaya eh. Eh bakit? Pag login ko dito kay CashX, andito na yung information ko. Meaning, hindi pala sila nagde-delete ng information kahit na meron silang option to delete the account. Kaya ito na nga ba yung sinasabi ko sa inyo guys, na mag-ingat kayo sa mga kung saan-saan yung sinasabit yung mga personal
personal yung information. Number one, hindi pala siya registered OLA sa SEC. Malay natin kung paano niya hinahandle yung ating information. At ngayon ko nalaman na itong si Kashaya dati, na ngayon si CashX, ay hindi pala dinilit yung dati kong information. Andito pa rin. And bigla niya nang sinamit. Akala ko mag-i-evaluate pa lang siya, magre-review pa lang siya, magbibigay siya ng offer. Para naman nagkaroon ako ng option to say yes or no dun sa offer niya. So, ito yung one of those rare cases na kaagad lang nagpapadali yung isang loan, auto-disburse or auto-send. Objective ko dito is mapakita sa inyo na ganito pala yung nangyayari sa loan app na to. Therefore, dapat iniiwasan natin yung loan app na galing kay GA or ganon. Meron akong babayaran 1.5 sa kanila. And hindi ko naman pala buong natanggap, 900. Yung mga ganitong mga loan up, hindi po natin sila pina-prioritize. As much as possible, wag natin pansinin. Ang hirap po mag-dispute pag dumating yung time na singilan na hindi mo sila babayaran o ibabalik mo lang yung 900. Total, hindi naman siya fully nag-disclose ng loan mo. 900 yung tinanggap mo, binalik mo yung 900. That's not gonna stop them from collecting for the full amount. I-report nyo man sila, well, go ahead. Madugong labanan yan. Prevention is always better than cure kasi pag nag-report tayo, it doesn't mean na kaagad silang mawawala. It's just the start of a process. Willing ka bang isubject yourself mo sa ganyang stress? Marami namang mga loan apps yung hindi ka gugulatin. Tulad ng mga loan apps na nasa list of legit loan apps na prepare ko para sa inyo. Kasi doon po yung mga loan apps na much better po yung loan terms nila kaysa sa ganitong klaseng loan app like CashX. Ako, kalimutan nyo tong si CashX. Just so you know that I'm wearing contact lenses na nabili ko sa EO Optical. Bet nyo yung ganito, it's just brown. Ayan. Sa EO ko po na bili because it's very comfortable and affordable and long wear na siya. And if you want to see the old video, yung tinry ko si Kashaya, you can check this thumbnail if you really want to see the step-by-step process kung ano yung dati niyang itsura because para lang siyang copy-paste or actually nawala at nagpalit lang siya ng pangalan. I think nung nawala si Kashaya, naging si Cash AI. Ngayon, si CashX na naman siya. So, back then, when I reviewed my old screenshots and when I reviewed the old video, ganun pa rin yung itsura niya. Akala ko 2,000 yung process niya sa akin. Pero buti na nga lang kasi naging 1.5 na lang. Dahil kung 2,000, syempre mas malaki-laki yung babayaran at mas malaki-laki rin yung ikakaltas niya. So 1,500, 900 po yung natanggap ko at ngayon babayaran ako sa kanyang 1,500. And 7 days lang po siya. Sayang yung mga valid IDs nyo. Ito yung mga valid IDs nyo na isasubmit nyo sa kanya. Sayang po yung mga information na isasubmit nyo. What if nagsisi pala kayo na sana hindi kayo nagsubmit ng information sa loan app na to? Meron nga siyang delete option pero bakit yung details ko nasa kanya pagkatapos kong mag-login dito sa kay CashX. So, nako, hindi ko talaga bet yung mga ganitong mga klaseng loan app. Kaya dapat, napanood niyo yung video na to. Huwag niyo munang i-download kasi yung kung mga ano-ano niyan, na mga OLA yan na nakikita nyo yung ads unless nakita nyo na yung mga reviews ko. Kung hindi pa kayo subscribe dito sa channel, subscribe na kayo para hindi kayo mahuli sa mga ganitong klaseng mga videos. Final note, huwag nyo nang i-download si CashX. So, I hope to see you on my next vlog. Bye-bye!